morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Naririto muli ang iyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Baeng, para lumapit sa inyo at ating pong pag-usapan ang salita ng Diyos. Araw po ng linggo, alas 5:28 ng umaga, November 22, 2020. Magandang araw, magandang tanghali dyan po sa Hawaii, magandang hapon dyan po sa Canada, magandang gabi po dyan sa England, sa Kent, sa Sunderland, dyan po sa Norway, opo, dyan po sa Spain, magandang oras po sa inyo, at dyan po sa Saudi Arabia, sa UAE, dyan po sa Dubai, sa Oman, sa Riyadh, dyan po sa Qatar, dyan po sa Kuwait. Lahat po kayo, samang kayo naroroon ngayon at anumang pong oras na kayo po ay butin ng ating pong programang Morning Coffee Devotion. God bless you and may that peace from God ay mapapasa atin ngayong umagang ito. Yes, magandang umaga po. Good morning, Junina May Valeriano. Maraming salamat for tuning in. Ma'am Telma Harapalcon, Ed Nilao, dyan po sa Pinili, magandang oras po sa inyo. Opo, at saka kay Uncle Arnel Valeriano, good morning po with Auntie Elena, at of course kay Jeff Alonso, at saka kay Malin Castillo Alonso. Magandang oras po sa ating lahat. Sa oras na to mga kapatid, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang kadakilaan, kabutihan, na sa ngayong tayo ay gising. Ayan po, napakalaking pasalamat po natin yan sa Panginoon na tayo ay gising. Meron pa tayong lakas, malusog, despite of this pandemic. Nakita natin kung paano tayo pinangalagahan ng Panginoon, how He gave us that eagerness to follow the guidelines. Dahil alam po natin na hindi po natin control ang bawat isa, na kahit gusto nating sabihin sa kanila na mag-stay kayo sa bahay, wala naman kayo gagawin sa labas. Kahit ganun ang ginagawa natin, hindi natin hawak ang kanilang sariling kaisipan. Kaya it is their choice. But praise God, we are still intact. Tayo ay maayos pa rin. Wala pa rin po tayong tinatawag na karamdamang ganong kagrabe. So praise God, kahit ganito ang nangyayari sa paligid natin, pinakita pa rin ng Diyos na siya po ay hindi nagkukulang sa atin sa pamamagitan ng pag-provide niya ng ating kailangan. At of course, humihinga tayo ngayon. Yan ay malaking pasalamat natin sa Panginoon. Ayan po, salamat sa Panginoon sa lahat-lahat. Pakinggan po natin ang awiting ito. Pero bago tayo pumunta doon, gusto ko lang pong i-update ang bawat sa atin, lalo na sa mga hindi po updated sa abroad tungkol po sa nangyayari dito sa inyong sa ating pong probinsya, sa Ilocos Norte. Ayan po, nakaka-bless na nakakalungkot. Halo-halo ang emosyon dito, mga kakape. Dahil nga, there are 17 new recoveries. Opo, sa lahat ng mga positibo na naka-quarantine, mga naka-isolate, mga nasa lugar kung saan sila ay ginagamot, 17 ang sabay-sabay po na gumaling from COVID-19. Salamat sa Panginoon. Therefore, yan ang ay napakalaking pasalamat natin sa Kanya. Dahil nagtatrabaho pa rin siya at nakikinig at sinasagot ang ating mga panalangin. At ito pa po, merong 5 bagong kaso ng COVID-19 na naitala kahapon. Opo, kaya ngayon po 48 active cases sa Ilocos Norte. Mga nakikinig dyan, ang lagi kong ina-update sa inyo ay tungkol po ito sa ating pong probinsya sa Ilocos Norte. Ayan po, 48 active cases, 149 recoveries. Ayan po, so 199 na, 199
na ang mga na infeksyonan o na infeksyon ng COVID-19 dito sa Ilocos Norte. At karamihan sa kanila ay asymptomatic. Opo, nakakalungkot po dito pagkatapos po ng dungtal na kung saan doon po talagang marami ang mga nagpositibo. Ngayon po ay dito naman po sa Barangay Raraburan, dito sa Lawag City, sa Barangay Raraburan. Ayan po, kaya ingat-ingat po tayo palagi, mga kape. And one thing more, sa mga may hawak po ng mga modules ng Ingkat, ayan, Ilocos Norte, College of Art and Trades, i-quarantine nyo muna ang inyong mga modules bago ninyo buksan para maayos po at makaiwas po tayo sa transmission ng mga virus if ever. Kahit ano pong mga eskwelahan, kailangan nating i-quarantine muna bago natin sila iabot sa mga nagmamayari ng mga modules nito. Ayan po ang nangyayari sa ating pong probinsya. Kaya salamat pa rin sa Panginoon dahil may mga gumagaling at malakas pa tayo. Ayan po. Pakinggan po natin ang awiting ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Ayan. Salamat sa iyo, Panginoon. Napakarami po tayong pasalamatan sa Panginoon. And thank God even for this time, for this moment. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo. Nakakapit po tayo. Ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Morning, Manungito Lopez. Salamat sa Morning, Ipag, Maling Castillo Alonso. Kat Arnel Valeriano, Hilera, good morning. ay hindi Hazel Casandra Sacro, good morning po. sa buhay ko'y Kuya Jen Elizabeth, good morning po sa inyo. Cash Jepong Jeff Alonso, good morning. Yes, good morning, Manang Madeline Raynon. Thank you very much, Manong Willie, good morning. ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi pagbibitaw. Sa buhay ko'y Morning, Manang Susan Duargino. Manang Edwin, good morning. Manang Mercy Corpus, good morning po. ang siyang Ayan po, ayan. So maraming salamat sa Panginoon sa ating pong kalagayan na kahit medyo may kahirapan dahil sa pandemya, mga kapatid. Nagpapasalamat pa rin tayo dahil binibigyan nga tayo ng pagkakataon para mabuhay
at magawa natin yung ating mission, yung dahilan o kadahilanan kung bakit tayo nilalang ng Diyos, para itaas at lulhati ang kanyang pangalan at maglingkod po sa kanya. Yan po mga kakape. Kaya ngayong umaga ito, tayo po ay manalangin. Panalangin natin ang mga mahal natin sa buhay, na kung saan malayo sila, malapit kasama natin. Let us pray that God will always protect us and God will always bless us. Magandang oras po sa ating lahat. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa pagbigay mo sa amin, Panginoon, ng kalakasan. Do alam po namin, Panginoon, na napakarami na nangyari, napakarami ng mga naranasan ang bawat isa dahil sa pumipigil sa aming pong kalayaan na pandemya. Kami po ay nagpapasalamat dahil hanggang ngayon kami ay nanatiling malusog, malakas. Though we have some sickness, meron kaming mga karamdaman na bahagya. Maraming salamat pa rin sa pagbibigay mo sa akin, Panginoon, ng buhay. For every morning that you wake us up, napakalaking blessing na po yun sa amin. For you are still giving us time. You are still giving us that privilege, opportunities to serve you, Panginoon. And we thank you for prayer that you are always there, waiting for us, longing for our prayer, Lord. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at nagmamakaawa na kami po inyong patawarin sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin po ninyo, Panginoon, ang aming pong mga isipan at aming puso. Opo, minsan kami po ay may kayabangan, may katigasan ng ulo. Pero salamat at hindi po kayo napipikon sa amin agad-agad. Napakapasensya nyo sa amin. Kaya maraming salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, nilapit po namin sa inyo ang bawat isa na nakikinig at nanonood. Kami po ay humingi sa inyo, Panginoon, ng kapayapaan, kapatawaran, pagpapakumbaba, nang sa ganon ang inyong pong biyaya ay malaya magtrabaho sa aming buhay. Please protect each every one of us. Lalong-lalo na sa mga natatrabaho sa ibang bansa na kung saan wala silang mga kasamang kamag-anak. That you may please bless them, protect them, encourage them sa kanilang pong mga nararanasan ngayon. Kung meron silang takot, napapanik, may mga problema, iniisip ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, we pray that you may please protect them, strengthen them, encourage them, Lord. And we know, and because we know that you are always with us, as you have promised us, you will never leave us nor forsake us. Kaya sa oras na to, Panginoon, ilawit po namin sa inyo si Janelle Sharp sa kanyang pong kalagayan, that you may please bless her, heal her, kasama po ng kanyang pamilya, that you may please provide her needs. Ganon din po, Panginoon, si Sir Nemesio Alipio Jr., Ma'am Evangeline Buendia, Ma'am Trinidad Cabigon, Ma'am Geraldine Manuel,
kay Chiki Alonso, kay Manong Roger Tomas, kay Manong Rafael Ragasa. We pray also for the complete recovery and fast recovery for Auntie Marilyn Raka Alonso. Sa kalagayan po ng aming mga mahal sa buhay na mga mahihina, we pray that you may please strengthen them. Heal them, Lord. Ganun din po kay Manang Irene Laborte. We pray also, Lord, for Uncle Sammy, Uncle Jimmy, Uncle Flor, sa kay Auntie Irene Alonso, that you may please strengthen them. Whatever the problem, Lord, sa kanilang pong kalusugan, that you may please heal them. And all of us who are watching and those who are listening this time, even to those who will listen, who will watch this later, kung meron kami mga problema sa katawan, sa kalusugan, that you may please heal us, strengthen us. Maaring ang mga mahal namin sa buhay, maaring ang mga asawa, ang mga anak, mga kamag-anak. If we have problems in our health, we pray, Lord, that you may please heal us. Protect us, Lord, from this pandemic. Not only that, with the accidents, sa lahat po na pwedeng mangyari sa amin, that you may please preserve us. Na habang kami po ay binibigyan niyo ng buhay, that we may use our life to serve you. Sa mga na-infect, Panginoon, ng virus, we pray that you may please strengthen them, encourage their families. Please provide also their needs. Give wisdom, and please protect also the teachers. At saka sa mga na-infection, Panginoon, kung meron man, we pray that you may please heal them. Give wisdom, give strength, give patience to the teachers, to the parents who are supervising the children, their homeschooling and online classes. Maraming salamat po. Please protect the frontliners, Lord, the PNPs, CFPs, lahat po, Panginoon, ng kawal ng aming pong gobyerno, that you may please protect them, that the plan of the enemies will not prosper. Ganoon din po ngayon, pinadalangin namin sa inyo that you may bless those whom you are using to bless us. Maraming salamat po. Bless also the doctors, nurses, medical staff, laboratories. Lahat po sila, Panginoon, who are facing, especially those who are the mga frontliners, Lord, that you will protect them. Maraming salamat po. Bless our country, Lord. Please provide the needs of our families. Please give wisdom to our barangay officials, to our city mayor, to our leaders, to our governor. Please strengthen our president. Maraming salamat po, Panginoon. Sa oras na to, please give us wisdom and understanding as we learn and study more about your word. And we're talking about family, particularly legacy. Maraming salamat po, Panginoon. Mulit-muli gamitin mo ang iyong lingkod. Salamat po sa kalusugan. Salamat po sa blessings. Maraming salamat po. Ito ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kakape. Salamat sa pagsama. Sa mga kasama natin ngayon, we encourage you to comment. O mag-drop lang po kayo ng comment niyo. Kung meron pa kayong gusto sabihin, babasahin po natin lahat yan maya-maya. And ngayon po ang ating pinag-uusapan, mga kakape, ay patungkol po sa legacy o yung ating po may iwan na bilang malaking pamana sa ating pong mga anak at sa mga susunod na henerasyon. When it comes to legacy, ang sinasabi natin, mga kapatid, yung the more na yung mga iiwan nating magandang halimbawa sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Bakit kailangan natin pag-aralan to, mga kapatid? It is because we know and we understand, dahil po sa ating pong natutunan
na itinuturo at natutunan sa sistema ng ating pong ng mundo. Opo. Ang ating pong kaisipan ay naibaling po sa tinatawag na trabaho, pag-aaral para po sa ating kinabukasang mas maganda, to gain or to earn riches, to have positions, o tinatawag na magkaroon tayo ng profesyon, na kung saan ito po yung ating pong sinasabi palagi sa ating mga anak na mag-aral kayo mabuti mga anak, at nasa karoon magkaroon ka ng disente at magandang trabaho, mas malaki ang sweldo, at mas maayos ang iyong pamilya. Normal lang po yun. Hindi po natin pwedeng kontrahin yun dahil nandito po tayo sa ibabaw ng lupa. Nandito pa tayo na naglalakbay sa mundo. And that principle ay siyempre napaka-epektibo po yun. Pero ang pinaka-mahalaga sa lahat na dapat nating itinuturo sa ating mga anak ay nawawala po ng dahil po busy ang bawat isa, dahil wala tayong panahon na umupo at pag-usapan ang salita ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito, lagi lang ating nang sinasabi rito, as we are always focusing on families, we should have a family that glorifies God. Yung ating pong inulalahati at napapasaya ang ating Panginoong Diyos na gumawa sa atin. At we can achieve that if every one of us as individual, we should be God-fearing individual. Na tayo po ay may takot sa Diyos at ang sentro ng ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At ating po siyang ibinibilang na pinakamahalaga sa lahat, na siya ang number one na priority natin, ang Diyos. Let Him be the first in our lives. Napakahalaga po nun mga kapatid. Nagsakalon, ito po ang makikita ng ating mga anak at sa mga susunod pang henerasyon, na kung saan ito ay isa sa pinakamalaking bagay na maiwan natin sa kanila bilang ating pong legacy o legasiya. Ayan po. Yan po ang napakagandang pamana natin sa kanila, di ba? Meron tayong kasabihang ang edukasyon, ang pamana, isa sa pinakamalaking pamana na may bibigay natin sa ating mga anak na hindi kailanman nanakaw ng iba. Yun po ang natutunan ng mga anak natin, at yun ang ipinapakita at sinasabi natin sa mga anak natin, at napag-aralan nila ito sa kanilang mga paaralan. But mind you, brethren, o mga kakape, napakahalaga po ng ating pong kaisipan, ang ating puso ay manumbalik sa tamang pundasyon. Ang pundasyon na yan ay ang salita ng Diyos. Bilang mga magulang, kailangan nating sumunod sa Panginoon, dahil tayo po mismo ang magtuturo sa ating mga anak yung tamang taluntunin o tatalaka, yung kanilang pong lalakaran, yung kanilang pong tamang direksyon sa landas ng kanilang buhay. But we cannot teach our children if we ourselves don't have, or we are not in the right track, o wala tayo sa tamang landas. Kaya napakahalaga na ito ay desisyon muna at ginagawa muna ng mga magulang, so that we can, as we experience, as we know that we are on the right track, nasa tamang landas po tayo, then madali po nating itong maituro. Hindi pa man natin sinasabi, nakikita na nila sa ating mga kilos at ating pong ginagawa o ating pong tinatahak sa buhay. So napakahalaga po yung direksyon, pagtuturo sa kanila, at ang tradisyon na napag-aralan natin, na yung tradisyon na yon, na yung nakasanayang
gawain ng mga naunang sumusunod o sa mga nanampalataya kay Kristo, na yung tradisyon na ito ay walang iba kundi yung tinatawag na pangangaral ng salita ng Diyos sa mga tao. Hindi po dapat nawawala yon, mga kakape, na tayo po bilang mga magulang at sa mga anak na naririto ngayon at nakikinig, makinig kayong mabuti dahil kayo na ang susunod na henerasyon, na darating ang panahon mawawala kami sa mundong ibabaw kung yun po ang kalooban ng Diyos, na kami po ay mawawala sa mundong ibabaw at hindi pa siya babalik para kukunin ang kanyang mga anak. Kayo ang susunod, mga anak na nakikinig ngayon. Kayo ang susunod na maging leader, maging mga magulang, na kung saan kayo naman ang magte-train sa inyong mga sariling mga anak. That's why it's very important for us na kailangan nating hanapin at gawin yung dahilan, yung talagang dahilan kung bakit tayo nilalang at ginawa ng Diyos. At hanggang ngayon, buhay at nananatili pa rin tayo. Yung tradisyon na yan, yung pagkalat ng ebanghelyo ng Diyos. Sabi nga, preach the word in season and out of season. Dahil darating ang panahon, ang mga tao, hindi na sila maniniwala sa salita ng Diyos, na maging parang kwento na lang, o istorya na lang, o kathang-isip na lang ang salita ng Diyos. Kaya habang may pag-asa, habang may panahon tayo, kailangan nating pagyamanin ang salita ng Diyos sa ating kaisipan, sa ating buhay, nang sa ganon, ito po ay ating pong magagawa at maisabuhay, makikita ng ating mga anak, at ito ang ating pong maiiwang legasya sa ating mga anak at susunod na henerasyon. At kahapon po, ang pinag-usapan po natin ay yung selebrasyon. Saan ba dapat tayo nagse-celebrate o nagdiriwang? Yes, there are so many events, occasions in where we can celebrate. Diba? Hindi po natin questionin yan. Yan po ay kaugalian na natin at nakasanayan. But the more we should celebrate na kailangan nating pagdiriwangan o kailangan nating magdiwang ay kung may yung mga tao na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at nanunumbalik sa Diyos. Yun po ang dapat at kailangan ating pong na magkaroon po tayo ng yung tinatawag na gawaing pagdiriwang sa panahong may nakikita tayo na mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, na sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at sila ay nanunumbalik sa Panginoon at nagpupuri, nagsasamba at naglilingkod sa ating Panginoon. Bakit natin dapat malaman ito? Dahil mismo doon sa langit, nagkakagaya ng nalaman natin kahapon na pag-aaralan natin, that there is joy in the presence of the angels. There is joy in heaven because over one sinner that repented. Sa isang taong nagsisisi sa kanilang kasalanan, tuwan-tuwa ang mga anghel doon sa kalangitan, tuwan-tuwa ang Diyos doon sa langit, dahil nga may mga nagsisisi sa kanilang kasalanan. Kaya ngayong umagang ito, meron akong katanungang basic para sa lahat. Nagsisi ka na ba sa iyong kasalanan? Meron na bang time sa buhay mo na nagsisi ka sa kasalanan mo? Dahil nalaman mo nang dahil sa ating kasalanan ay papunta tayo doon sa kaparusahang impyerno. Opo, malinaw na malinaw ang tinuturo po ng Biblia na lahat po tayo ay makasalanan. Nang dahil po sa ating kasalanan, mga kakape, ang Diyos, ang sabi niya, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ito ay sa impyerno. Ito ay sa dagat-dagatang apoy, na kung saan dito mapaparusahan ang mga hindi nananampalataya, yung mga hindi nagsisi ng kanilang kasalanan at nanampalataya kay Kristo. Sila yung mga papunta doon. Kaya kailangan nating magsisi sa ating kasalanan
dahil nga tayo ay papunta sa impyerno. Pero salamat sa Diyos at salamat sa Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kanyang isinugo, kanyang inihatid, kanyang inutusan ang kanyang sariling anak na si Yesu Kristo, na siya ang nagdurusa, siya ang umako ng ating pong dapat bayarin. Siya ang nagbayad nito sa pamamagitan ng pagkamatay niya doon sa Kalbaryo, na ipako siya sa cross at dumanak ang kanyang banal na dugo para tayo ay kanyang ligtas at kayo aring kanyang tubusin o matubos sa kasalanan. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Ayaw niya na tayo ay maparusahan sa impyerno. Kaya ngayong umagang ito, ang sabi ng Diyos, sa lahat na nagsisi sa kanilang kasalanan at nagsitangkap sa Panginoon sa Kristo, that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sa lahat na nagsitangkap sa Kanya ay maliligtas. Ngayong umagang ito, gusto kong malaman mo na sinasabi ng Biblia doon sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the children of God, the sons of God, even to them that believe on His name. Sinasabi ng Panginoon sa ating lahat na sa lahat na nagsitanggap sa Panginoon Jesucristo, sila ay nagkaroon ng karapatang o nabigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya sa lahat na nagsisisi sa kanilang kasalanan at tumatanggap sa Panginoong Jesucristo, sila po ay iniligtas ng Panginoon dahil sila po ay naging anak ng Diyos. Yan po ang pagtuturo na malinaw na sinasabi ng ating Panginoon na mababasa natin sa banal na kasulatan. Kaya ngayong umagang ito, pag hindi mo pa sigurado na ikaw ay papunta sa langit, pag ikaw ay mamamatay, oops, mamamatay? Opo, hindi natin alam kung kailan yan. Ay kailangan lagi tayong handa. Kailangan alamin natin at siguraduhin natin na meron tayong relasyon sa Diyos, na tinanggap mo na siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Nais mo bang tanggapin si Jesus ngayon sa buhay mo? If that is your decision, pero pag sinasabi mo na tinanggap ko na siya doon, well, very good. Amen. Praise God. Pag tinanggap mo na siya noon. Pero ang tinatanong ko ngayon, pag hindi ka sigurado at nagdududa ka dahil hindi mo alam kung paano tayo mapunta sa langit, madali lang po. Magsisi ka sa kasalanan mo, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, tanggapin mo si Yesu Kristo sa buhay mo, at yun ang sinabi ng Diyos sa lahat na nagsitanggap sa Kanya ay naging anak ng Diyos. Gusto mo ba natanggapin siya ngayon? Why not pray with me with this very very short prayer na manalangin ka at tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Nang sa ganun masasabi mo, ngayong araw na ito, November 22, tinanggap ko si Jesus sa buhay ko. If that is your decision, why not pray with me? Manalangin tayo, sumunod ka sa panalangin. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, sa oras na to, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Maraming salamat sa pangako mo na kung tanggapin kita, ako'y liligtas mo. Maraming salamat at mula ngayon, turuan mo ako na mabuhay para sa inyo. Ito ang aking dinadalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung iyan ay ipinagdarasal mo o idinalangin mo nanggagaling sa iyong puso, ang Diyos, pinakinggan niya ang inyong panalangin at ginawa niya ang kanyang pangako na sa lahat ng nagsitanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos at nasa kamay tayo ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya, congratulations. Dapat dito tayo nasi-celebrate, di ba? Dahil tayo ay alam natin na dahil sa salita ng Diyos na totoo at hindi magmamali o hindi kailanman magbabago. Salamat sa Diyos dahil ang kanyang pangako ay ginagawa niya. At sa lahat ng nagsitanggap sa Kanya ay binigyan niya ng kaligtasan. Salamat at purihin ang Diyos. Dito, at kung ikaw ay tumanggap ngayong umagang ito,
ang sabi ng Diyos, there is joy in the presence of the angels in heaven. Dahil sa isang tao na nagsisi sa kanilang kasalanan. Yan po, salamat sa Panginoon. Now, ang ating pag-uusapan ay isa pa sa mga legasiya na dapat nating ipakita at iiwan at ituro sa ating mga anak. Of course, una sa lahat, papakita natin sa ating sarili na ito ay ginagawa natin. Ito yung sinasabi nating testimony o patotoo. Yan pong caption natin, patotoo o example. Ang ating pong testimony. Bantayan ang ating patotoo at maging magandang halimbawa sa ating mga anak at sa mga tao. Ito po ang ating pong pag-uusapan saglit. Saglit lang po ito, mga kape. Maaga po tayong matatapos ngayon. James chapter 2 verse 14. Ito pong sinasabi, mga kape. James chapter 2 verse 14 to 18. Ito sinasabi, what doth it profit, my brethren, though a man say he had faith? Okay, ito na. And have not works. Can faith save him? If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warm and filled, notwithstanding ye give him not those things which are needful to the body, what doth it profit? Even so faith, if hath not works, is dead, being alone. Yea, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Ito ang napakalaking debate ng mga ibang mga grupo dahil po sa pananampalataya at sa gawa. Anyway, we will go and we will stay to our topic, legacy. Ang ating pong testimonya. Napakahalaga po na ang ating pong patotoo na ipinapakita sa kapwa, lalo na sa ating mga anak. Kaya napakahalaga na tayo mismo ay nagkakaroon ng ganitong patotoo, that we may guard our testimony, not to be a bad example to others. Now, we are saying, ito tinutukoy ng ating nabasa. Sa Tagalog, babasahin natin. Baka sakaling mas maintindihan natin, pero minsan ang Tagalog alam naman natin napakalalim. But we will just read the Tagalog version of it. Ito ang sinasabi. Anong papakinabangan o papakinabangin ng mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Ang ganda. Mga pagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad, at walang kakainin araw-araw, at isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong mapayapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog. Pero ang nakalimutan mo, sinasabi mo na humayo kayo at magpainit, ibig sabihin nun, maghanap kayo ng kakanlungan nyo at maghanap kayo ng kakainin nyo, at nakalimutan mo naman yung pangangailangan nila na meron ka palang dapat gawin na kung saan ibibigay mo, i-provide mo, maging blessing ka sa kanila, o ito ang damit, o ito ang pagkain. Nakalimutan dahil punong-puno ka ng pananampalatayang sinasabi mo at hindi mo naman ito sinasamahan ng gawa. Papatuloy natin. Anong pakinabang nun? Pag sinasabi mo sa kanila na ganun, na hindi mo naman sila tinutulungan sa pamamagitan ng yung pwede mong magawa sa kanila. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanilang sarili. Faith without work is dead. Ito sinasabi. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay marong pananampalataya
at ako ay mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako ay sa pamamagitan ng aking gawa ay ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Show me your faith without your works, and I will show you my works with my faith or by my faith. May pagkakaiba po yun. Ang sinasabi po rito sa mga talatang nabanggit, mga kapatid, sinasabi sa atin at tinuturo sa atin na tayo mga nagsasabing tayo mga anak ng Diyos. Tayo ay nanampalataya sa Panginoon and we say we are children of God. But the problem is we are not showing it that we are really children of God. Masasabi natin, yes, I am a child of God. Anak ako ng Diyos. Tinanggap ko na siya. Totoo yan. Walang question doon. Pero ang problema, hanggang sa bibig lang kung minsan. Fuera de los buenos. May mga tao nagsasabing ako ay naniwala sa Diyos. May mga tao nagsasabing ako ay naglilingkod sa Diyos. May mga tao nagsasabi na ako ay nangangaral at pinapangaral ko ang salita ng Diyos. Pero when it comes to their lives, especially when they are at home, hindi po natin makikita na sila ay mga anak ng Diyos na totoo dahil sa kanilang pong patotoo na hindi po tama. Yan po ang idea, yan po ang sinasabi at tinuturo ng banal na kasulatan na ating pong nabanggit. At ipinapakita rito, mga kapatid, na kung ikaw ay nagsasabi na ikaw ay anak ng Diyos, pero hindi naman nakikita sa gawa mo, there is a big question mark at the back, at your back, na sinasabing, totoo nga ba na anak ito ng Diyos? Totoo ba ang ito ay nanampalataya sa Diyos? Eh bakit ganun? Iba naman ang kanyang ugali. Ang sama naman ng kanyang dating. Ang daming nagsasabi sa kanya ng masasamang bagay o tinuturo siya na meron siyang naging kaaway na hindi siya nakikipag-ayos. Paano natin mapapatunayan na tayo mga anak ng Diyos kung hindi natin mapapakita sa gawa? That's why faith without work is dead. We're not saying that when you don't do the works na hindi ka ligtas. We are talking about yung ginagawa mo o patutuo mo after you got saved or after you received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Napakalaga po yung ating pong patutuo. Dahil ito po ay dapat nating isabuhay at ayusin nang sa ganon ito ay ating pong maipasa na bilang legacy sa ating mga anak at sa mga sunod na henerasyon. The Santiago, ang the book of James na ating nabasa is talking about the Christians who are testifying and sinasabi nila they are saying na sila ay nagprofess. They made a profession of faith toward Lord Jesus Christ, but hindi po nakikita sa kanilang pong mga gawa. And this verse, the very chapter of this book, sinasabi sa atin na bilang maanak ng Diyos, dapat makakitaan tayo ng magandang halimbawa o mabuting gawa. Hindi niya sinasabi rito na gumawa ka ng mabuti para ikaw ay maliligtas. Pero ang sinasabi rito, gumawa ka ng mabuti para ipakita mo na ikaw ay naligtas o ikaw ay anak ng Diyos. Kaya napakalaking tanong o question sa atin kung sinasabi natin tayo ay mga anak ng Diyos pero hindi man natin ipinapakita sa ating mga gawa na tayo ay totoong mga anak ng Diyos. Okay, ano ang makikita natin dito, mga kapatid? Kaya nga sabi ko sa iyo, saglit lang tayo, tapos na tayo. Ito na. Ano ang tinuturo ng mga talatang ito? Tandaan, ang pinag-usapan natin ay ang legacy na maiwan natin sa ating mga anak, sa mga susunod na henerasyon, na ang paksa natin ay tungkol sa testimony o patotoo. Testimonyo o patotoo. Ngayon, bilang mga magulang at sa mga anak, kailangan nating bantayan ang ating ginagawa araw-araw. Kailangan nating tignan
kailangan nating ayusin. Asiguraduhin malinis ang ating konsensya. Opo. Ano-ano nga ba ang dapat nating alamin sa katuruan ng mga talatang ito? Una, ito yon. Patunayan nating hindi lang tayo anak ng Diyos na nananampalataya sa Kanya. Ulitin ko po. Patunayan nating hindi lang tayo anak ng Diyos na nananampalataya sa Kanya. Dapat ipakita natin sa gawa bilang patotoo sa mga tao. Opo, hindi pwedeng hanggang bibig lang o salita ang kaya nating gawin. Patunayan natin sa pamamagitan ng ating mga gawa, pati ng ating kilos. Titus 2:7, itong sinasabi ng Tito 2:7. In all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say unto you. Ang ganda nun, no? Sinabi, having no evil thing to say unto you. Na walang masasabi ang tao sa iyo na masama. Yan. Masabi sa Tagalog, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran o example. Ganda ng Tagalog na yun, uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan, pangungusap na magaling na di mahahatulan, upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya sa mga nanalait sa atin, mga critics natin ay mapapahiya dahil walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. Yun ang sinasabi ng Diyos. So, una sa lahat, patunayan natin hindi lang tayo mga anak ng Diyos na nananampalataya sa Kanya. Dapat ipakita natin sa ating mga gawa. Pangalawa, ang Panginoong Hesus ang ating pong uliran. Yan. Siya pong ating example. Bakit? Sa 1 Peter chapter 2 verse 21 ito sinasabi, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us. Mismong si Kristo. Siya dapat ang ating pong example. Leaving us an example that ye should follow His steps. Ang kanyang pagmamahal sa atin ay hindi lang po sa salita. Ipinakita niya sa gawa. Ang Diyos po ganun. Sabi niya, for God so loved, minahal niya tayo. For God so loved the world, you and me. Because of His love, ipinakita niya sa gawa sa pamamagitan ng pagsugo niya sa kanyang sariling anak. He gave His only begotten Son for us. He set an example. Ang Diyos po na siya po ang ating tularan na hindi po siya hanggang salita lamang. Dahil nga sa kanyang mga gustong gawin o gustong ipamala sa atin, sa mga gusto niyang ipakita sa atin, ipinakita niya yon sa pamamagitan ng kanyang gawa. He set an example. So kagaya natin mga kapatid, we should not just say that we are saved and we have faith in God. We should show it. As God is our example, as Jesus Christ is our example, let us follow His steps. Ano ang ginawa ni Kristo? Na kahit siya ay inalipusta, siya ay inabusok, pinahirapan, kahit napakaraming mga dagok na dumating sa kanyang buhay, na sinasabi at ginawa ng mga tao sa kanya, siya ay nag-stay humble. Siya ay nagpakumbaba at sumunod at ginawa ang kanyang misyon kahit yung pagkamatay niya doon sa cross. Yun po ang ating Panginoon. Diba? Dapat lang natularan natin siya. That we should follow His steps according to what we have read. Sumunod tayo sa kanyang mga yapak na kahit anong gawin ng tao sa atin, we should set an example and we will show to people that we are really the children of God. And by that, we can be a good example and we can let our light shine, so shine,
si Kristo magliliwanag sa buhay natin. Pangatlo, at huli na. Yan na. Huli na tayo. Last na. Okay, matatapos na tayo. Una, patunayan natin hindi lang tayo mga anak ng Diyos sa pananampalataya. Kailangan natin ipakita sa gawa na tayo ay mga anak ng Diyos. Pangalawa, sumunod tayo at sundin natin ang yapak ni Kristo o siya ang ating pong uliran o ating pong tularan. Pangatlo, mamuhay tayo na mapayapa at payapa sa bawat isa. Let us live peaceably and peaceable. Let us live peaceably with all men. Let us live in peace and peaceable with all men. Tama ba yun? Kailangan nating mamuhay ng mapayapa at payapa sa bawat isa. Romans chapter 12, verse 18 hanggang 21, ito pong sinasabi, mga kapatid. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Grabe ito, mga kape. Basahin natin ito mamaya sa Tagalog. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome evil, but overcome evil with good. Sa Tagalog, ito mo sinasabi. Tapos na tayo. Uri ng Panginoon sa kanyang katuruan ngayon, sa ating patutuo. That is the legacy that we can give to our children. That's the legacy that we can pass to our children and to our next generation. Patutuo yung testimony natin, bantayan natin at maging magandang halimbawa tayo sa kanila. At si Kristo mismo ang example natin na dapat nating tularan. Ito sinasabi ng Biblia. Kung maaari, ayon sa iyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Peace, di ba? Peace. Live peaceably with all men. Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. O yun. Nalipusta ka, pinapahirapan ka, nilalait ka, binubuli ka, kinukutya ka. Huwag kang maghiganti dahil ang Diyos ang maghiganti para sa iyo. Ganun yun. Opo, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoong Hesukristo. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pag magutom ang kaaway mo, pakainin mo. Wow! Kung siya ay nauhaw, painumin mo. Grabe. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga sa apoy ang ibinubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Do not overcome with evil, but overcome evil with good. Talunin natin ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Yan ang tinuturo ng salita ng Diyos bilang patutuo natin. This is the legacy, the best legacy that we can give, we can pass to our children and to the next generation. Psalm 34:13. Keep thy tongue from evil. Okay, makinig kayo dito. Ang ganda nito mga kapatid. Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile. Depart from evil, and do good. Seek peace, and pursue it. Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama, at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan
at ipagpatuloy mo ito at habulin mo ito. Ito ang sinasabi ng Biblia. Let us have that kind of legacy that we can pass to our children. Yung ating pong good testimony. Let's start it. Dapat magsisimula ito sa atin. At dapat nananalatay sa ating pong puso at isipan. Nang sa ganon, makikita, hindi pa man natin nasasabi sa ating mga anak, nakikita na nila ito sa atin. And we can say, tayo po ay naging good example sa kanila. And they will follow that. We can pass this legacy to our children. Always teach them that. Always teach them that they may teach also the next generation. Yan po ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa mga ito. We thank you very much, Lord, for the lesson. Bless each every one of us. Kung ano man po ang problema ng bawat isa, ang kanila pong hinaharap ngayon na problema, we are praying, Lord, that you may please bless them with strength, encourage them. Dahil lahat po ng mga ito ay lilipas din. Kailangan namin maging mapanuri at laging careful sa aming po mga ginagawa to be an example to others. Panginoon, maraming salamat po sa pagmulat mo sa aming mga mata that we should not only say that we are children of yours, but to set an example. Maraming salamat po. Please, Lord, kung meron bang mga kasama rito na nahihirapan, maraming problema, we pray that you please encourage them. And please bless them. Maraming salamat po. Kung meron silang sakit, pagalingin mo po sila. Maraming salamat po. We thank you very much for the lesson. Bless each one of us and protect us as we go to our work or to the church. We thank you very much, Lord. Ito po kami dalangin. Please bantayin mo pa kami mga mahal sa buhay at ibigay mo ang kanilang mga kailangan. Birthdays, sa mga mag-birthday po, that you may please give them more strength and give them good health. And please, Lord, give them more birthdays to come that they may use this chapter or this new chapter of their lives praising you and serving you. Maraming salamat po. Salamat po sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, ayan po mga kapatid. Maraming salamat. Before we will play the birthday song for the birthday celebrants, maraming salamat Johnny Pascua Asuncion. Maraming salamat Johnny Kasin. Maraming salamat Sonny Boy Bagay Dalere. Good morning Sonny Boy Kasin. Miriam Asuncion Tapek. Good morning. Nanbagal daw mo dito Hawaii. Kasin Miriam. Mark Angelo Gaviran. Maraming salamat. Pilomena PJ. God bless you. Noria Tejada. Tatay Elias Abangan Isla. Kevin James Marcos Twist dyan sa Canada. Good morning. Manang Linda, Manang Lokring Katimbang, thank you very much sa Kasin. Dante Kaalim, good morning ka Dante dyan sa Alaska. Alaska ka ba? Good morning Dante Kaalim. God bless you. Manang Juicy Makapulay. Good morning. Sister Manong Nestor, good morning. Kian Sabion Corpus. Good morning, Kian. Thank you very much. Kyle Jean-Pierre Putalaba. Good morning, Mama Laba. God bless you po. Kumusta sa ating po mga kasamahan dyan? Maraming salamat, Ma'am Alaba. God bless you. Chad Sumampong, maraming salamat po. Rosalie Abero Maningas, din sa Pasig. Good morning. Sa lahat kayo dyan, mga mahal ko sa buhay. Dyan po sa Pasig. Ingat po kayo dyan. David Asuncion Maningas Sr. Cheryl Sampayan, maraming salamat sa binigay mo na vitamin para kay Nanang. Thank you very much. Cheryl Sampayan dyan sa Canada. Misha Ranada, thank you very much. Misha Ranada, agan anos kalata, kapsat, dumtong panawat nga ni Apo Diyos, ipakita na, itiayat na, kinasin na karatay amin. LJ Victor Dawang, good morning. Ayan, God bless you with your family and sa iyong pamilya. Maraming salamat, Victor. LJ Dawang. Maraming salamat, Pastor Redentor Asuncion. Good morning po. Good morning. God bless you po. Salamat po, Pastor, for always praying for me. Sir Mina Pascual, maraming salamat. Ayan po. Happy Sunday to all of you. Jenny Dora Ragasa, thank you very much. Yes, blessed Sunday mga kape. Susan Guarino, Mark Ragasa, Guarino,
Sweetie Floredelisa Asuncion. Floredelisa Asuncion Cas, maraming salamat from Canada. Okay, maraming salamat. Michelle Renada from Pinili, God bless you. Ayan po. Romualdo Rivera Tibar. Okay, kay Jinky, God bless you. Edeline Karma Alonso. Good morning, brother. Have a blessed Sunday and to all mga kape. Thank you very much. Ayan po. Okay, Elsie Liberato Kitoriano. Thank you very much, Ma'am Kitoriano, for joining us. God bless you po. Ednalyn Alonso ng Banga Aldamo, Tila Hawaii, kasamot ni Manong Rudy Alonso. Ingat kayo dyan. At saka Kaha, God bless you po. Ednalyn Alonso, maraming salamat po sa lahat. Telma Harapalcot Ednilao, maraming salamat. Always pray for Christine sa kanyang pong training, saka magiging pulis po, PNP. Diyan po siya sa South. Diyan po siya nagta-training ngayon. Please pray for Christine Ednilao palagi. Maraming salamat. Gloria Andres Raquinho, maraming salamat po. Ma'am Melda Marcos Paguyo, sa mga mayroon pong income modules, kung pwede po, ingat-ingat po kayo dahil po kailangan natin i-quarantine muna yung kanilang mga modules. At sa lahat ng mga modules meron tayo. Good morning, Ma'am Engineer Mildred Alonso Ramos, Engineer Rolly, kay Kapitan, Jerry Corpus Alonso, God bless you po. Kapitan, meron po tayong barangay assembly ngayon. So, baka barangay, tandaan niyo po yan. Mark Ragasa Guarino, maraming salamat. God bless you. Evangeline Belita, maraming salamat. Bats, maraming salamat for joining. God bless you. Jepong Jep Alonso, Cas, Manang Mercy, Corpus, Oson Guarino, maraming salamat po. Madeline Raynon, Manong Willie, Jen Elizabeth, Hazel Cassandra Sacro, po, Uncle Arnold Valeriano, Auntie Elena, God bless you po. Malin Castillo Alonso, Ibag, thank you very much. Manong Salito Lopez, sa lahat-lahat ng mga kasama natin ngayon. Junina May Valeriano. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless you po. God bless all of you and God bless you birthday celebrants. And now this is the birthday song para sa mga magbe-birthday ngayong umagang ito. Happy birthday to my wife. Apo, birthday po ng aking asawa, 40 years old sa ngayong araw na to. Welcome to the age of, ayan, sabi nila, life begins at 40. Bahala kayo doon. Basta salamat sa Panginoon for the birthday celebrants this morning. Happy birthday to my wife, Marisa Asuncion. Christine Asuncion, happy birthday Christine Asuncion. Luella Codal, happy birthday. Kay Dian Joy Asierda Asuncion. Okay, Dian Joy Asierda Asuncion. J.R. Balong Domingo, Robelin Agpawa Mansano, Juan Reynon, happy birthday, Juan Reynon. Okay, J.R. Domingo, Lisa Yagyagan Perotso Gomez, happy birthday, Lisa Yagyagan Perotso Gomez. Michael Rojas, ang kapatid po ng aking asawa, pareho sila ng birthday. Happy birthday bayaw, Michael Rojas. PJ Alonso Juan, JR Juan, happy birthday. Marjo Sapla Rinon, and of course to my wife Maricel Rojas Asuncion, happy birthday sa inyo. God bless you. God bless you all. Uncle Edmond and Auntie Juicy Francisco, good morning po. At sa lahat po ng mga nagsasaway, Kaha, salamat po, maraming salamat. Good morning, Michaela Ragadi. Salamat, Michaela. Thank you very much, Uncle Arnel Balargano. Thank you very much. Yan. Happy birthday! Maraming salamat sa inyong pagbati sa aking asawa. Ayan po. Muli, ito po ang lingkod. Si Brother Rafi, si Gagawad Paeng, lagi nagsasabi sa inyo, sa lahat ng bagay, unahin po natin ang Diyos. God first. Tandaan po natin yan. Stay safe. Maraming salamat po, Ma'am May Aljen, dyan po sa Kent, England. Maraming salamat po. Stay safe. Do good to others. Follow the guidelines. Support the LGUs. Respect the frontliners. Share your blessings. Pray for our family, the community, our country, and let us pray for the world. God bless you all.
Merry Christmas and I love you.